Praise. Yan, isang mapagpalang hapon po, gabi dito po sa may palengke. So kami po ay naparito para po magbahagi sa inyo ng libreng salita ng Diyos. And wala po kaming daladalang relihiyon dito. Ang nais lang po namin i-share ay ang patungkol sa Panginoong Jesucristo at sa salita ng Diyos. Wala rin po kaming hihingin sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Hindi po kami mag-aabot ng sobre or anything man po sa inyo. At kung gusto niyo po magkaroon ng tracts, ito po ay libreng salita ng Diyos. Namimigay po kami mga minamahal naming kaibigan. Kaya po hindi namin ikinakahiya na ipangaral sa inyo ang salita ng Diyos sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo. At sabi rin po sa Lucas chapter 11 verse 28 na masigit na pinagpapala ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad sa salita ng Diyos. Mga minamahal naming kaibigan, ang salita ng Diyos ay kailangan po natin para mabuhay tayo sapagkat ito ang pagkain ng ating espiritual na bahagi ng ating buhay. Ito ang pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa. Yan. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng pag-asa, nagbibigay ng buhay, at buhay na walang hanggan kung atin po itong kasampalatayanan. Mga minamahal kong kaibigan, hindi po lingid sa ating mga kaalaman ang nangyayaring kaguluhan sa ating panahon ngayon. Sa panahon natin ngayon ay napakaiksi lang po ng buhay ng isang tao. At kung mapapansin po natin, ang tao ay hindi na po takot na gumawa ng masama. At alam niyo po ba na ayon sa Biblia, sabi sa Bible na sa mga huling araw, ang panahon ay magiging pasama ng pasama. Bakit? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, hindi maibigin sa Diyos. Kaya wag po tayong magtataka kung bakit napakagulo ng panahon natin ngayon. Sapagkat maraming tao po ang nakakalimot na sa Panginoon. Hindi po tumatawag sa pangalan ng Diyos. And sabi po sa Biblia, malapit na ang bumalik o dumating ang Panginoong Jesucristo. Malapit na ang paghatol ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga minamahal kong kaibigan, 2,000 years ago, naparito ang Panginoong Jesucristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. And after 3 days, siya ay muling nabuhay at nakaluklok ngayon sa trono ng Diyos sa kalangitan. At siya ay muling babalik, hindi na para mamatay sa krus, kundi para hatulan ang lahat ng tao ayon sa kanyang mga ginawa. Ito man ay lihim o hayag, mabuti o masama. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos pagdating ng araw. At meron pa pong buhay sa kabilang buhay. Sabi rin sa Biblia na merong langit at merong impyerno. Isang lugar lang ang patutunguhan ng bawat isa sa atin sa kabilang buhay. Either langit ka o impyerno ka. At sabi sa Biblia, sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Malinaw po na sinasabi ng Biblia na kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. At meron pong minention na mga kasalanan doon sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Sabi doon, ang mga nakikiapid, ang mga nangangalunya, ang mga magnanakaw, ang mga mamamatay tao, ang mga bandaraya, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga sinungaling, ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Sabi ng Biblia, hindi ko po yung sinabi yun ng salita ng Diyos ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga nagbibigay ng paninira, puri,
kanyang kapwa. Ya sila ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sabi din po sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid. Patatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng ito at tayo ay kanyang lilinisin at tatanggapin. Pero kung tayo po patuloy nating i-reject si Kristo sa buhay natin, wala po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakabaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi po tayo sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, kung hindi natin tatanggapin si Kristo sa ating buhay, kung tayo po ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan at malayo sa Diyos, wala po tayong buhay na walang hanggan. Wala tayong bahagi sa langit na bayan. Kaya alam niyo po, today is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi po mamaya, hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw. Sabi sa Bible, sa Job chapter 14 verse 1, life is short. Madalas po nating naririnig yan, maiksi lamang ang buhay. At hindi po natin alam kung ano ang magaganap sa araw ng bukas. Kaya nga, kung tayo po ay meron pong hangarin na magpalikoob sa Panginoon, ngayon na po mismo, hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, taon at panahon, kundi today is the day of salvation. Tanggapin na po natin si Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Sayang ang isang buhay na wala sa Panginoon. Hindi tayo nabubuhay para lamang maghanap buhay. Hindi tayo nabubuhay para sa pansarili lamang natin. Hindi po tayo nabubuhay para sa pera o material na bagay na nandito sa sanglibutan. Tayo po ay nabubuhay dahil sa Panginoon at para sa Panginoon. Ang buhay po natin ay galing sa Diyos. At time will come, ito po ay babalik sa Diyos kung ipapagamit natin ito sa Panginoon. Mga minamahal mong kaibigan, pahalagahan po natin ang ating mga kaluluwa. Meron po tayong kaluluwa at yung kaluluwa na yan ay napakahalaga sa Panginoon. Yung buhay na meron. Napakahalaga po yan sa Panginoon. Kaya magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Manumbalik na tayo sa Diyos at ipagamit na natin sa Kanya ang ating mga buhay habang tayo po ay malakas pa, habang tayo ay humihinga pa. God bless po sa inyong lahat at mahal tayo ng Diyos.